Bakit may piraso ng salamin ng USAF na nakabara sa likod ng kanyang bungo? Bakit may dugo ng ibang tao na nakadikit dito? At bakit siya nagsimulang managinip tungkol sa isang lalaki na namatay noong 1971? Ang kwentong ito ay magpapaisip sa iyo kung ano ang naaalala ng katawan at kung ano ang ayaw kalimutan ng puso. Mag-subscribe ka na, i-follow ang aming channel, at maghanda na maramdaman ang tunay na damdamin. Muling narinig ang tunog, hindi malakas, pero matalim, parang salamin na pumipilas sa ilalim ng presyon. Si Harold Keller ay gumalaw habang natutulog. Ang kanyang hininga ay hindi pantay. Isang kilabot ang dumaan sa batok niya, at para sa sandaling-sandali, akala niya may narinig siyang tinig. Mahina, bulong. Tinawag siya sa pangalan. Hal! Paano? Biglang binuksan niya ang mga mata, mabilis ang tibok ng puso. Ang bentilador sa kisame ay paunti-unting umiikot sa itaas niya, nagpapalipad ng mabagal na anino sa mga dingding ng kanyang kwarto. Ang lumang orasan sa tabi ng bintana ay nagpapakita ng 2:46 a.m. Hal. Umiikot sa isip niya ang pangalang iyon. Wala nang tumawag sa kanya ng ganito ng maraming taon. Dahan-dahan siyang umupo, hinayaan ang kumot na bumagsak mula sa kanyang mga balikat. Pamilyar ang kirot sa likod niya, pero may ibang bagay na humila sa kanyang atensyon. Isang matalim na nararamdaman niya ang kirot sa batok. Inabot niya gamit ang dalawang daliri at nahipo niya ito. Bilog, matigas at hindi gumagalaw, isang bukol. Matagal na itong nandiyan, pero ngayong gabi ay parang may buhay na tumitibok sa loob. Tumayo siya mula sa kama at dahan-dahang naglakad papuntang banyo. Hubad ang mga paa na sumasayad sa malamig na sahig na kahoy. Tahimik ang bahay, maliban sa pag-uga ng mga lumang kahoy at mahina na ugong ng refrigerator sa kusina sa dulo ng pasilyo. Binihisan niya ng ilaw ang malabong ilaw ng vanity. Ang kanyang refleksyon ang tumingin pabalik, kulubot, may malalalim na mata, at manipis ang buhok, pilak. Pero sa ilalim ng ibabaw, sa likod ng pagod na mga mata, naroon pa rin ang lalaking minsang lumipad sa mga banyagang kalangitan gamit ang F-4 Phantom. Inikot niya ang ulo sa gilid, inihiwalay ang buhok sa batok ng kanyang ulo. Nandoon iyon, isang maliit na bukol sa balat, may pulang gilid. Hindi malambot, hindi likido. Pakiramdam niya matigas, cyst lang daw yon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili sa loob ng ilang buwan. Wala namang dapat ipag-alala. Pero ngayon ay nasusunog. Dahan-dahan siyang huminga palabas, kumurap ang mga mata habang muling dumaloy ang alon ng kirot sa ilalim ng balat. Nakakabahala nga, nakakakilabot, parang yung bagay na yon hindi lang parte niya. Para bang pinipisil siya, parang may gustong lumabas. Tapos bigla na lang sumagi sa isip niya ang alaala, hindi inaasahan, ayaw man niya, isang liwanag, sigaw ng mga makina, isang boses ng co-pilot niya, sumisigaw ng mga salita na hindi niya maaalala. Tapos ang banggaan, apoy, basag na salamin, malamig na hangin. Mahigpit na hinawakan ni Harold ang gilid ng lababo, pumuti ang mga buto ng kamay niya. 51 na taon na ang nakalipas. 51 na taon mula nung gabing yun sa Laos. 51 na taon mula nung namatay si Jimmy Mathers. Paano? Talon na! Sigaw ni Jimmy, tapos biglang katahimikan. Yon ang huling naalala niya bago magising sa isang tent sa ospital. May mga paso sa balikat at sugat sa likod ng ulo na kinailangan ng 12 tahi. Sinabi sa kanya na masuwerte siya, na iniligtas siya ng ejection seat, pero si Jimmy hindi na nakalabas. Ngayon, habang nakatayo siya sa banyo, kalahating siglo ang lumipas, nakatitig sa kakaibang bukol sa likod ng ulo niya. Muling naramdaman ni Harold ang malamig na kapit ng digmaan. Pinatay niya ang ilaw at bumalik sa kama, pero hindi siya makatulog. Nanatili ang boses, howal. Ngayong beses, hindi lang ito alaala. Tawag ito. Kinabukasan, mas tahimik kaysa dati. Maulap ang langit sa labas
at hindi pa natutunaw ang hamog sa gilid ng bakod sa porch. Nakaupo si Harold sa kanyang recliner malapit sa bintana. May kumot na lana na nakalagay sa kanyang kandungan at hawak-hawak ang isang tasa ng malabnaw na kape. Dumating si Ellie bago mag-9. Kumatok siya ng isang beses, pumasok ng kusa at inilagay ang isang brown paper bag sa kitchen counter. "May dala akong muffins," sabi niya. "Blueberry, paborito mo yan." Hindi siya agad sumagot. Sumilip si Ellie sa kanto at nakita siyang nakaupo lang. Walang focus ang mga mata, nakatitig sa bakanteng kalye. "Hey," sabi niya habang lumalapit. "Ayos ka lang ba?" Kumindat siya, pero parang pilit. Matagal bago siya bumaba, umupo siya sa tabi ng upuan, dahan-dahang inilagay ang kamay sa braso niya. "Panaginip na naman ba yan?" Lumingon si Harold sa kanya. Hindi lang panaginip ngayon. Pinagmasdan ni Ellie ang mukha niya. "Ang bukol ba yan? Mabagal siyang kumindat. Masakit ngayon. Kagabi nga gising ako dahil doon. Parang may kausap sa akin." Tumayo si Ellie, mas matatag na ang tinig niya. "Tama na yan. Kailangan mong magpatingin sa doktor." "Wala nang palusot. Ayos lang ako, El." Bulong niya, alam na niyang magrereklamo siya. "Hindi ka ayos. Hindi ka na ayos mula nang mamatay si Mama. At ngayon pa ito." Nag-atubili siya. "Ramdam ko to nung naggupit ako ng buhok mo nung nakaraang linggo. Hindi na ito malambot. Matigas na. Parang may nakaipit sa loob." Tahimik lang si Harold, hawak pa rin ang mainit na tasa sa kamay niya. "Gawa ako ng appointment," dagdag pa niya. "Bukas ng umaga konsultasyon lang." Tumingin siya sa kanya ng todo. Talagang tumingin. Yung pagkakulubot ng noo niya, yung kislap sa mga mata niya na puno ng pag-aalala. Naalala niya ang asawa niya, si Lena, noong pinipilit siyang magpa-check up pagkatapos ng bawat deployment. Nakita rin ni Lena yung mga bagay sa kanya na hindi niya sinasabi. "Sige," sabi niya. "Isang beses lang to." Ngumiti si Ellie nang ma-relax. "Ayos, sasamahan kita." Bumalik si Harold sa pagtingin sa bintana. Unti-unti nang lumilinaw ang langit, pumapasok na ang liwanag. Isang sinag ng maputlang liwanag ang bumalot sa banig. Sa kaibuturan niya, may kakaibang pakiramdam na sumagi. Halo ng takot at kuryosidad, parang yung sandali bago dumating ang bagyo, kapag tumahimik ang mga ibon. Ano ba ang nasa leeg niya? At bakit, pagkatapos ng lahat ng taon, parang muling gumagalaw ang nakaraan? Pareho lang lagi ang umaga sa bahay ni Harold Keller. Gumigising siya bandang 6:00 ng umaga, nagpakulo ng tubig para sa isang tasa ng kape, at umuupo sa tabi ng bintana sa sala habang hawak ang pahina ng dyaryo na halos hindi na niya binabasa. Wala na kasing saysay ang mga headline mula noon. Namatay na si Lena. Yung mga natira na lang ay yung mga nakasanayan, yung maliliit at tapat na ritual na nagpapagaan ng pakiramdam ng mga araw na tila walang laman. Nasa dulo ng isang tahimik na suburb sa Denver yung bahay niya. Simpleng isang palapag lang, may lumang brick na medyo luma na at may bakuran na hindi na niya inaayos sarili. Kumikibo yung hagdang harapan kapag malamig at yung mailbox medyo nakatilt papuntang kaliwa na hindi na naayos mula nung huling bagyo ng niebe. Sa loob, yung mga pader puno ng mga litrato na may sepia tone. Si Lena na naka-wedding dress. Si Ellie noong bata pa, may tsokolate sa pisngi. Ilang luma at kupas na litrato ni Harold na naka-uniforme. Nakatayo sa tabi ng mga lalaking madalang niyang binabanggit ang pangalan. Matagal na siyang huminto sa pagsasalita tungkol sa digmaan. Nagbago na ang kapitbahayan. Mga batang pamilya ang lumipat dito. Mga bata na nakasakay ng scooter imbes na bisikleta. At tila walang nakakaalam kung sino ang nanirahan sa bahay bago sila. Pero si Harold, naaalala niya lahat. Naalala niya nung puno ng mga veterano ang kalye na ito, nagkakaroon ng barbecue tuwing ika-4 ng Hulyo at may inuman tuwing Linggo sa mga porch. Ngayon, karamihan ay tahimik lang, ang hangin na humahampas sa dingding at paminsan-minsang tunog ng sapatos ni Ellie kapag pumupunta siya. Dumarating siya tuwing Miyerkules at Sabado, minsan pa kung mukhang pagod siya sa tawag. Nagdadala siya ng mga grocery, ginagupit ang mga kuko niya at sinisigurong iniinom niya ang gamot sa mataas na presyon ng dugo. Sa edad na 29, matiyaga, matalino at matigas ang ulo si Ellie.
3 bagay na hinahangaan pero kinatatakutan ni Harold. Kasi mo naman napakatanda ko, reklamo niya habang tinitingnan ni Ellie ang organizer ng gamot niya. Ikaw naman ang mukhang matanda. Immortal, sagot niya na may ngiti. Alam niyang nag-aalala siya. Alam niyang napapansin niya ang bagal ng kilos niya, ang mga pagitan ng mga salita niya. Lumaki si Ellie na kasama ang kanyang ina sa mga ospital, ang nag-iisang anak ni Harold, na dating nurse bago siya na aksidente sa sasakyan at nawala ng maaga. Namana ni Ellie ang likas na pag-aalaga, pati na rin ang tahimik na lakas. Pero may mga bagay na hindi sinabi ni Harold sa kanya. Mga bagay na wala pang nakakaalam. Paminsan-minsan, kapag tama ang ihip ng hangin, naamoy niya ang amoy na sunog na goma sa tarmac sa daang. Naririnig niya ang tunog ng mga makina na umiikot. Nararamdaman ang higpit ng harness sa kanyang dibdib, ang hum ng radyo sa kanyang tainga. Kadalasan, natatabunan ang mga alaala ng mga taong tahimik at puti na ang buhok. Pero minsan, paminsan-minsan, bumabalik ang mga ito. Naglingkod siya ng 2 tour sa Vietnam, lumilipad sa reconnaissance at support missions gamit ang F-4 Phantom II. 25 siya nang mangyari iyon. Ang huling misyon, yung kumuha kay Jimmy. Magka-best friend sila ni Jimmy. Nag-train sila ng sabay, nag-share ng kwarto, nagtawanan sa mga pangit na biro, at nagsisigarilyo sa likod ng hangar. Mas mabilis ngumiti si Jimmy, mas pabibo sa ere. Pero may kalmadong tinatangan ni Harold na pinagkakatiwalaan niya, lalo na kapag nagkakaproblema. At nung gabing yon, lahat ay sumira. Hindi masyadong sinabi ni Harold kay Ellie tungkol kay Jimmy, basta't hindi na siya nakabalik. Pero sa totoo lang, hindi kailanman iniwan ni Harold si Jimmy. Hindi sa mga litrato, hindi sa mga kwento, kundi sa tahimik na paraan ng paglakad niya sa mundo. Palaging nararamdaman ang kawalan ni Jimmy. Naiwanan, lalong tumindi ang katahimikan na yon nitong mga nakaraang taon, lalo na nang pumanaw si Lena. Siya ang nagpatibay sa kanya, siya ang pumipigil sa mga multo na bumalik. Nagkakilala sila sa isang VA hospital kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse. Alam niya ang tungkol sa mga bangungot, ang malamig na pagpapawis, ang paminsang nanginginig na mga kamay niya, pero mahal pa rin siya. Natutunan ni Harold na ang pagluluksa hindi tulad ng digmaan. Ang digmaan, nilalabanan mo. Ang pagluluksa, dinadala mo. Madalas siyang nakaupo mag-isa sa kanyang recliner, nakatitig sa bakanteng upuan kung saan dati nauupo si Lena na para bang inaasahan pa rin. Siya ang nagsaway sa kanya dahil hindi niya pinapatay ang TV o hindi siya kumakain ng sapat na gulay. Ang lugar na iyon ay hindi na naalalayan ng ilang taon, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa pagmamahal. Para sa kanya, ang pagpapakawala ay hindi pareho ng paglimot. Nangyari ito sa isa sa mga mahahabang, tahimik na hapon nang muling sumakit ang kanyang leeg. Bigla ang kirot, tapos isang banayad na kirot na nanatili sa ilalim ng kanyang bungo. Pinagwalang bahala niya ito tulad ng pagbaliwala niya sa higpit sa kanyang dibdib, pananakit ng kanyang mga tuhod at ang pagtiktak ng orasan. Pero, noong gabing iyon, dumating ang tinig. Malinaw, pamilyar, Hal. Hindi niya nasabi ang pangalang iyon nang malakas sa loob ng maraming taon. Si Jimmy lang ang tumatawag sa kanya nito. Kahit si Lena, hindi niya ginagamit. Mas gusto niya ang Harry, isang mas malambing na pangalan para sa mas malambing na bahagi niya. Pero Hal, iyon ang pangalan niya. Sa cockpit, sa digmaan, sa apoy. Kinabukasan ng umaga, natagpuan niya ang sarili niyang ginagawa ang isang bagay na hindi na niya nagawa sa loob ng mga dekada. Binuksan niya ang drawer sa kanyang kwarto kung saan niya itinago ang isang luma at gasgas na kahon ng sigarilyo. Sa loob nito ay mga liham na hindi niya kailanman na ipadala, mga medalya na hindi niya kailanman ipinakita, at isa pa. Nakalukot sa mga kanto ang litrato ng 2 batang lalaki na nakatayo sa tabi ng F-4 Phantom, hawak ang mga helmet, ngumingiti ng malapad at walang takot. Nakabaling si Jimmy kay Harold, nakalagay ang braso ni Jimmy sa balikat ni Harold. Matagal na tumitig si Harold sa litrato,
Hinahaplos ang gilid ng imahe gamit ang mga daliri. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinupi ang litrato at inilagay sa kahon saka isinara ang drawer. May nangyayari. May bumabangon at nagsimula ito sa isang tinig sa gabi at isang bukol sa likod ng kanyang leeg. Pwede ko ba siyang tingnan ulit? Sabi ni Ellie. Tinanong niya habang isinusuksok ang pares ng gloves na lagi niyang dala sa kanyang tote bag. Umupo ka muna, utos niya habang nakaupo ng tuwid si Sat sa kusina, likod diretso. Kape niya nakatingga sa mesa sa tabi niya. Sabi ko na, wala yan, bulong niya. Nurse ako, lolo, sabi niya ng mahinahon pero matatag. May matigas kang bukol sa likod ng ulo mo. Sabi mo, masakit na siya ngayon. Hindi yan basta-basta, unggol niya. Hindi siya ginawang hadlang, kaya lumakad siya papunta sa likod niya. Hinati niya ang kakaunting kulay, abo. Ang buhok malapit sa base ng kanyang ulo ay dahan-dahang pinisil sa palibot ng bukol. Napangisi siya. Masakit pa rin. Parang bato talaga to sa loob, sabi niya. Parang parte na ako nito ngayon. Napangisi si Ellie. Hindi dapat ganito ang pakiramdam, hindi pagkatapos ng ilang buwan, at hindi dapat matulis. Lumiko siya pabalik sa kanya, nakatcross ang mga kamay. Lolo, kailangan mong ipatingin ito ng maayos sa iba. Uminom si Harold ng kape, mapait ang lasa nito. Hindi niya, sagot ka agad. Sabi mo parang may kausap ka nung ginising ka, dagdag niya. Hindi yan normal. Baka walang malala, pero paano kung meron? Dahan-dahang umiling siya. Sobrang usisero ng mga doktor. Nakakakita sila ng mga bagay na hindi nila dapat makita. Napangangatwiran siya. Mas pipiliin mo pang baliwalain yung pwedeng delikado. Mas malala na ang mga nabilin kong binaliwala. Sabi niya na mas mahina ang boses. Umupo si Ellie sa tapat niya, nilapag ang mga siko sa mesa. Lolo, alam kong marami kang pinagdaanan. Hindi ko kaya. Isipin mo yung Vietnam noon, pero ito yung katawan mo na sinusubukang sabihin sa'yo yung isang bagay. Naranasan ko na yung mga scan dati. Pagkatapos ng giyera, pagkatapos mamatay si Lena, wala silang nakita. Matagal na yon. Hindi ka na talaga nagpa-check up ng maayos. Ilang taon na ba? 5 taon? O higit pa? Tumingin siya sa bintana. Ang mga hubad na sanga ng punong elm sa harap ng bahay ay kumakatok sa salamin dahil sa hangin. Ayaw niya yung tama niya. Pinahina niya ang boses. Nakapagpa-appointment na ako. Lumingon siya. Nakapagpananga. Ano? Konsulta lang naman ang dali niyang sabi. Si Dr. Mayers magaling siya. Espesyalista siya sa pangangalaga sa matatanda. Magpa-imaging sila tapos baka mag-biopsy kung kailangan. Umupo siya ng nakasandal sa likod ng upuan at pinikit sandali ang mga mata. Pumunta ka sa likod ko. Pumunta ako kasi nagmamalasakit ako. Ayokong umupo dito 6 na buwan mula ngayon na pinanonood kang maghirap kasi alam kong hindi ako nagsipag-push ng husto. Tahimik ang kwarto maliban sa tiktak ng orasan sa pader. Hindi titig si Ellie. May determinasyon siya ng anak niya. Tulad ni Lena. Bakal sa likod ng ngiti. Sa wakas, napahinga si Harold. Palagi ka talagang matyaga. Kapag tama ako o lang, tiningnan niya siya may munting ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sige na nga, isang bisita lang. Ngumiti siya, napawi ang pag-aalala. Salamat. Pero walang hospital gown ha, babala niya. Hindi ko talaga kaya yang mga yan. Sige, sabi niya. Nagupo sila ng tahimik ng ilang minuto. Bumaba ang tensyon, pero may ibang bigat na nanatili sa pagitan nila. Nabanggit ko na ba sa'yo si Jimmy? Tanong ni Harold. Bigla. Tumingala si Ellie, nagulat. Hindi yata. Pamilyar ang pangalan niya. Siya yung kasama ko sa Rio, sa likod ng Phantom. Matalino siya, mas matapang siguro kaysa sa akin. Ano nangyari sa kanya? Tumingin si Harold sa kanyang kape. Hindi siya nakauwi. Pasensya na, sabi niya ng mahina. Siya yung sumigaw sa akin na mag-eject, dagdag ni Harold. Yung boses niya ang nagising sa akin nung isang gabi. Yung boses na narinig ko 51 taon na ang nakakaraan. Maingat na pinanood ni Ellie ang kanyang lolo. Ang mga mata niya ay malayo, puno ng hindi nasabi. Lungkot siguro, guilt, o pareho. Siguro sinusubukan niyang may sabihin sa'yo, sabi niya. Siguro.
Hindi na sila masyadong nag-usap pagkatapos nun. Inayos ni Ellie ang mga gamit niya at pinaalala sa kanya yung appointment nila kinabukasan ng 9 daw ng umaga. Nangako siyang siya ang magdadala sa kanya, maghihintay habang nagpaskan at magdadala ng almusal pagkatapos. Gabi na nun, hindi nakatulog ng maayos si Harold. Nananaginip siya ulit ng gubat, ng init, usok at ang hapdi ng dugo sa mga mata niya. Nakita niya ang mukha ni Jimmy, kalahating iluminado ng ilaw sa cockpit. Nang hihina na ang instrument panel, nagsasalita si Harold pero halos di niya marinig. Pagkagising niya, ang likod ng leeg niya ay sumasakit na parang sinusunog. Sandali lang, naisip niyang may tumitibok sa ilalim ng balat niya. Hindi niya sinabi iyon kay Ellie. Kinabukasan, dahan-dahan siyang nagbihis. Mabilis at maingat ang galaw ng mga kamay niya. Undershirt, button-down na pantalon na hindi niya nagamit ng 1 taon. Pinag-isipan niya yung lumang leather boots, pero pinili niya ang sneakers kasi mas madaling isuot. Nang tiningnan niya ang salamin, halos di niya makilala ang sarili. Nakatingin pabalik. Ang oras ay isang magnanakaw at marami na itong ninakaw. Dumating si Ellie ng maaga tulad ng dati. Binatin niya siya, dala ang isang thermos ng kape at isang muffin na nakabalot sa foil. "Nerbiyos ka ba?" tanong niya. "Kapilang ba ang nerbiyos ako?" sagot niya. "Deadpan, ang lasa ng sayo parang langis ng makina." Tumawa siya at iniabot ang mga susi. "Ikaw na magmaneho?" Umiling siya. "Nice try." Habang umaalis sila sa driveway, tumingin si Harold sa side mirror. Sandali lang, bago sila, pagliko niya sa kanto, akala niya may tao na nakatayo sa gilid ng damuhan. Malapad ang balikat, naka-flight suit, may helmet sa kamay. Pero nang kumurap siya, wala na roon. Amoy disinfectant at luma na kape ang waiting room. Umayos si Harold sa matigas na plastik na upuan, nakatitig sa isang kupas na poster tungkol sa sakit sa puso, habang si Ellie ay nagbababad sa isang magasin na hindi naman niya binabasa. Sa kabilang dulo ng kwarto, may TV na nakasabit sa pader na nagpapalabas ng balita sa mababang volume. Tungkol daw ito sa mga traffic delay at bagyo sa Midwest. Hindi narinig ni Harold kahit anuman. Mas tumindi ang kirot sa kanyang leeg nung umaga na yon. Hindi naman talaga sakit, parang may pressure lang na parang may gustong lumabas sa loob. Paminsan-minsan pumipintig ito, isang maliit at paulit-ulit na hapdi, parang tibok ng puso pero hindi sa kanya. Lumabas si Dr. Mayer sa pintuan. Isang lalaki na mga early 50s, maayos ang buhok at may kalmadong ngiti na sanay na. "Mr. Keller," tawag niya, hawak ang clipboard. Dahan-dahang tumayo si Harold. Tumayo rin si Ellie sa tabi niya at dahan-dahang hinawakan ang braso niya. "Sasama ako sa'yo," bulong niya. Hindi tumutol si Harold. Sa loob ng examination room, sobrang liwanag ng ilaw. Binigyan sila ng bati ni Dr. Mayers, pagkatapos ay sinuot ang gloves at sinalubong si Harold na umupo sa may padded na mesa. Sabi ng doktor. Sabi ni Ellie, "Matagal mo nang nararamdaman yung bukol sa base ng ulo mo at ngayon ay masakit na." Tumango si Harold. "Nakararamdam ka ba ng pagkahilo, pagsusuka o pagkawala ng koordinasyon?" "Wala," sagot ni Harold. "Parang bato lang talaga sa leeg ko," sabi ni Dr. Myers. Ngumiti siya sa tuwang-tuwang paraan ng pagsabi, tapos yumuko para suriin ang bukol. Malamig pero maingat ang mga daliri niya, maingat na tinutuklas gamit ang klinikal na pag-iingat. "Sobrang tigas," bulong niya. "Hindi ito masyadong gumagalaw." "At sabi mo, mas sumasakit ito nitong mga nakaraang araw?" "Oo, ilang gabi na yata itong gumigising sa akin." Lumayo si Dr. Myers. "Gusto kong magpa-imaging muna, MRI muna. Mas makikita natin ng maayos kung ano ang problema." Nagsalita si Ellie. "Pwede ba gawin yan ngayon? Meron kaming magbubukas sa loob ng 1 oras. Ako na ang bahala maghanda ng mga dokumento. Samantala, kukunin ko muna ang history mo at mga vital signs." Tahimik at malamig ang MRI room. Nakahiga si Harold ng patagilid sa makipot na mesa, mga braso sa gilid, ulo nakasuporta sa plastic na brace. Nagsimula nang umandar ang makina na may mababang ugong, tapos unti-unting tumibok ng pantay habang siniskan ang leeg at itaas ng gulugod niya.
Pumikit siya at sinubukang huwag gumalaw, pero ang tunog ay nagpaalala sa kanya ng iba. Ang pulso ng MRI ay humalo sa ugong ng mga jet engine at ang ingay ng radyo. Usap-usapan. Sandali lang, parang bumalik siya sa cockpit. Mahigpit ang oxygen mask, mabigat ang helmet. Si Jimmy ang boses sa tenga niya. Mga bandido sa Duhan Zero Hall. Binuksan niya ang mga mata. Ang puting tubo sa taas niya ay para siyang tunnel at taul, lugar kung saan nakatago ang mga lumang sikreto. Nang matapos ang scan, tinulungan siya ni Ellie pabalik sa exam room. Bumalik si Dr. Meyers 20 minuto, ang nakakaraan, hawak ang folder ng mga nakaprint na larawan. Well, sabi niya, mas kalmado na ang tono niya ngayon. May foreign object talaga na nakabaon malapit sa base ng ulo mo. Umupo nang mas tuwid si Harold. Dayuhan, tumango si Dr. Meyers. Siksik, metaliko, o base sa mineral, may matutulis na gilid pa, hindi tugma sa cyst o lipoma. Matagal na yan nandyan, base sa kapsula ng tissue sa paligid niya. Kumilat si Harold. Sinasabi mo ba na may bagay sa loob ko? Oo, posibleng piraso ng isang bagay, salamin o metal, pero hindi ako makakasiguro hanggat hindi natin ito natatanggal at napapadala sa pathology. Nabigla si Ellie. Paano naman pwede itong hindi mapansin ng 50 taon? Nakakross ang mga braso ni Dr. Meyers. Kung ang katawan, hindi niya ito tinanggihan at walang malalang impeksyon, maaaring nanatili itong natutulog, lalo na kung walang naghahanap nito. Huminga ng malalim si Harold. Ano ngayon? Mag-schedule tayo ng maliit na procedure. Outpatient, local anesthesia lang. Gagawa ako ng maliit na hiwa, tapos huhugutin ko yung bagay. Makakauwi ka rin sa araw na yon, maliban na lang kung may komplikasyon. Tumango si Harold, medyo stiff ang kilos. Kailan? Pwede ko gawin sa Huwebes ng umaga. Ganun kabilis? Ayoko kasi na matagal na nakalapit sa spinal cord yung banyagang bagay, Doc, sabi ni Mayor. At sa totoo lang, curious talaga akong malaman kung ano yon. Pagbalik sa kotse, mahigpit na hinawakan ni Ellie ang manibela gamit ang parehong kamay, nangingilabot ang mga kuko. Maaring dahil sa crash, sabi niya ng mahina. Yung nangyari noong 71, di ba? Hindi sumagot si Harold. Hindi naman imposible, dagdag niya. Baka may naipit doon na hindi nakita. Hindi imposible, sabi rin niya habang nakatingin sa bintana sa passenger side. Tumingin siya. Natatakot ka ba? Umiling si Harold. Hindi, pero hindi ako kampante. Nagpatuloy silang magmaneho ng tahimik sandali. Sa pag-uwi ni Harold, naupo siya sa kusina kahit lumabas na si Ellie. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ang huling sikat ng araw ay nagpapahid ng mahabang orange na liwanag sa sahig. Kinuha niya ulit ang kahon ng sigarilyo. Ngayong pagkakataon, binuksan niya yung ilalim na compartment, yung hindi niya napuntahan ng ilang dekada. Nasa loob yung isang dog tag na may paso sa gilid. Kay Jimmy iyon. Naibalik sa kanya sa isang sealed na sobre kasama ng discharge papers niya. Hindi niya kailanman tinanong kung bakit. Hindi rin niya inusisa kung paano nila nakuha iyon. Hawak niya iyon ngayon sa kamay. Hawak niya sa palad niya, ramdam ang lamig at bigat nito. Parang mas mabigat pa kaysa dati ang katahimikan sa kwarto. Bulong niyang sinabi, ano ba ang iniwan natin noon araw na yon? Sumakit ulit yung bukol sa leeg niya. Parang malapit pero napakalayo ang Huwebes. Ang langit ay kakaibang kulay na lila nung gabing yon. Sa isang lugar sa hilagang Laos, ang huling liwanag ng araw ay lumubog na. Ang mga bundok ay nagtatapon ng mahabang anino sa ibabaw ng gubat. Mabigat at mababang mga ulap ang dumampi na may backlight mula sa huling sinag ng araw at sa abot tanaw. Naging isang malabong guhit ng ginto at abo. Mula sa 21 tuwi ng talampakan, mukhang payapa ang mundo, halos parang di totoo. Pero sa loob ng cockpit ng F-4 Phantom II, walang kapayapaan, puro tensyon na parang ritual. Maingat na gumagalaw ang mga daliri ni Harold na may guwantes sa control panel, ang hininga niya steady sa likod ng oxygen mask. Sa tabi niya, sa likod na upuan, minomonitor ni Jimmy Matz ang radar. Ang liwanag ng mga instrumento ay nagpapailaw sa mukha niya ng kumikislap na berde at pula. Malinis ang visual hall, sabi ni Jimmy sa pamamagitan ng comms. Wala pa rin sa harap, ulap lang.
Tumango si Harold kahit hindi ito makita ni Jimmy. Tuloy lang, 30 segundo na lang papunta sa waypoint. Sobrang dami na nilang lipad ng magkasama, di mabilang. 2 tour, 2 ang misyon. Pero iba ang pakiramdam nitong isa. Nagre-recon sila sa mataas na altitude. Routine lang sa papel pero delikado sa totoo. May mga ulat tungkol sa bagong SAM installation sa area. Bagong mga baterya, mga kamay na sabik kumilos. Pero lipad pa rin sila. Utos ay utos. Inaayos ni Harold ang trim, nakatuon ang mga mata. Tumingala sa paligid. Mukhang normal lang, sobrang normal. Biglang may tumunog sa radio si Jimmy. 12:00 na. Hi, baka radar lock na ito. Tumaas ang tibok ng puso ni Harold. Gaano kalakas? Lalatag pa. 1 segundo ang lumipas, tapos 3, tapos biglang missile launch. Sigaw ni Jimmy, papalapit na yung heat seeker. Matindi ang liko ni Harold pakanan, gamit ang 2 kamay habang umiiyak ang Phantom sa bigat ng G-forces. Napaliko ang mundo. Nawala ang gubat, palitan ng langit. Sumabog ang mga ulap sa harap nila habang bumabagsak. Sigaw ng alarma sa tenga niya, naglabas ng countermeasures. Jimmy. Tumawag, nagpapaputok ng mga flare sa likod nila. Isang apoy ang dumaan sa kaliwang pakpak, halos tama lang. Isa pa, sigaw ni Jimmy papalapit ng mababa. Wala nang oras mag-isip. Biglang umakyat si Harold ng matalim, umaasang makakalayo siya. Biglang sumilaw ang cockpit, tapos narinig ang malakas na tunog, nakakabulag, parang nabasag, na parang buong mundo'y tinamaan ng martilyo. Nabasag ang harapang canopy. Nagkalat ang mga piraso ng salamin sa lahat ng direksyon. Naabsorb ng hangin ang baga ni Harold nang biglang gumalaw ng malakas ang eroplano. Tumama ang helmet niya sa upuan. Kumirot ang sakit sa likod ng kanyang ulo. Napuno ng usok ang loob ng cabin. Sumayaw ang apoy sa console. Sa gitna ng usok, narinig niya si Jimmy na sumisigaw. Hal, mag-eject ka na. Inabot ni Harold ang lever. Nag-atubili ang mga daliri niya. Lumiko siya ng bahagya para makita si Jimmy sa likod niya. Maputla ang mukha sa ilaw ng apoy. Hawak ang harness gamit ang isang kamay, ang isa pa ay nagwawalang saysay na nagtuturo sa canopy. Lumabas ka. Hinila ni Harold. Ang sumunod na sandali ay pira-piraso. Ingay, liwanag, isang matinding pagtulak pataas. Tapos wala na. Para siyang walang timbang. Lumulutang, bumabagsak. Nilapitan siya ng gubat ng tahimik na tahimik. Nang magising siya, nandoon ang mga bituin sa itaas niya. Magkahalong mga baging sa ilalim. Dumadaloy ang dugo papunta sa kwelyo niya mula sa likod ng tenga. Dahan-dahan siyang kumurap, nanginginig ang paningin. Usok ang pumailan lang sa malayo. May bahagyang kulay kahel na liwanag sa tuktok ng mga puno. Ang wasak, ang multo. Si Jimmy. Sinubukan niyang kumilos. Halos hindi tumugon ang mga braso at paa niya. Ang sakit sa ulo niya ay parang apoy. Ang balat sa likod ng leeg niya ay kumikirot at dumudugo. Inabot niya gamit ang kamay at naramdaman ang matalim na bagay na nakatusok. Nasa anit niya yon, pero sobrang manginig ng mga daliri niya kaya hindi niya ito nahugot. Kaya nakahiga na lang siya roon, mababaw ang paghinga, kumakabog ang puso, naghihintay, nakikinig. Akala niya may tumatawag sa kanya, o baka hangin lang iyon. Hindi na niya nakita si Jimmy muli. Sa mga sumunod na linggo, nailigtas si Harold ng isang US patrol, nilipad papuntang base sa Thailand at na-stabilize. Sabi ng mga doktor, may sugat siya sa ulo at mga bahagyang paso. Wala silang binanggit na ibang bagay. Wala ring binanggit tungkol sa salamin. Hindi niya tinanong. Ayaw niyang malaman. Naitala sa ulat na si Jimmy ay naging sikiya. Patay sa labanan. Hindi nahanap ang katawan. Dumating ang opisyal na liham 3 linggo pagkatapos kasama ang isang silver star at ang sunog na dog tag ni Jimmy. Pinanatili ni Harold ang tag pero hindi na niya muling binasa ang liham. Sa ospital ng VA kung saan siya nagpapagaling, hindi siya nagsalita. Hindi sa mga nurse, hindi sa kapilyan, kundi kay Lina lang, ang batang nurse na may malambing na mga mata at banayad na boses na nagdadala ng tsaa bawat gabi at minsang nagtanong kung nanaginip ba siya ng apoy. Tumango siya. Ngayon, 52 taon na ang lumipas, bumalik muli ang panaginip.
Ngayon lang, nag-iba ang ending. Ngayong gabi, hindi siya nagising mag-isa sa gubat. Ngayong gabi, bulong ng apoy, "Hal, iniwan mo ako." Nakapako si Harold sa kusina niya, ang alaalay umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga niya. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng counter gamit ang dalawang kamay. Mabagal pero mababaw ang kanyang paghinga. Nakaligtas siya, nakauwi siya, pero sa kaloob-looban ng balat niya, may bahagi ng gabing yon na sumama sa kanya. At baka, siguro, handa na itong magsalita. Hindi tahimik ang gubat. Sa gabi na humihinga ito, mga huni, klik, ungol, isang buhay na bagay na puno ng mga mata, init at mga ngipin. Nakahiga si Harold sa ilalim ng mababang kumpol ng mga palumpong, tumutulo ang putik sa tela ng kanyang flight suit, ang dugo, natutuyo at nagiging matigas sa kanyang leeg. Sa likuran niya, dahan-dahang nasusunog ang wasak na phantom, hindi nakikita pero naririnig. Isang mahinang usok ang umaakyat sa langit, na ipapakita ng malambot na dilaw-oransang liwanag sa ibabaw ng mga puno. Malubhang lumapag siya, sapat para mabunggo ang mga buto. Sumisigaw ang kanyang kanang bukong-bukong nung sinubukan niyang tumayo. Kaya gumapang na lang siya, hinihila ang sarili palayo sa amoy ng jet fuel at nasunog na bakal. Ang sakit sa likod ng ulo niya ay parang tuloy-tuloy na pulso, mainit at basa. Natisod ang mga daliri niya sa isang matalim na bagay sa ilalim ng kanyang bungo, kaya umatras siya dahil matalim at nakabaon iyon. Hindi na niya sinubukang humakbang ulit, masyado nang madilim para makita ng malinaw, at nagsisimula ng humupa ang adrenaline niya. Pumalit ang pagod, bumagsak siya sa ilalim ng mga puno ng baging at nanahimik, tuyong-tuyo ang bibig, nanginginig ang mga kamay at paa dahil sa mga aftershock ng pagkakaligtas. Hindi siya dinala sa pagtulog ng dahan-dahan, kundi parang pilit at mabilis na parabang nalunod. Nagising siya sa sikat ng araw at mga langaw. Mas masakit na ngayon, may lasa ng tanso sa bibig niya, namamaga ang dila niya. Kailangan niya ng tubig ng sobra pero naputol ang tubig sa kantin nang ma-eject siya. Nawala ang radyo niya sa gulo o nilunok ng gubat. Ang oras ay dumaan parang ulap. Hindi niya alam kung isang araw o 3 na ang lumipas. Sinubukan niyang gumalaw ulit. Bawat galaw ay parang digmaan. Namumula at halos doble ang laki ng bukong-bukong niya. Tuwing gumagalaw siya, dumadaloy ang matinding sakit mula ulo hanggang paa. Yung bagay sa leeg niya ay nandyan pa rin. Nagsimula siyang isipin na lumaki ito, na lalo itong sumisiksik, kumakain sa kanya. Nakakita siya ng mga boses sa isip niya, may galit, may pamilyar, malambing at mainit si Lina, mabilis at seryoso si Jimmy. Lumabas ka, Hal. Lumabas ka na, bulong niya pabalik. Lumabas nga ako. Sa pang-4 na araw, hindi na siya makagalaw. Tapos narinig niya ang kaluskos ng mga dahon. Mga yapak, akala niya ay kamatayan na yon. Sa wakas, handa na siya. Pero ang lumabas mula sa mga palumpong ay hindi multo. Isang lalaki, maliit ang pangangatawan, madilim ang mga mata, nakasuot ng maluwag na fatigues at may sombrerong masyadong malaki para sa kanya. Ang ulo niya. Dahan-dahan siyang lumapit, nakaangat ang rifle, matay alerto. Kumabog ang puso ni Harold. Wala siyang ideya kung kaibigan o kalaban ang lalaki. Wala na siyang lakas para mag-alala. Lumapit pa ang lalaki, nakita siya, ibinaba ang rifle. Lumuhod, may sinabi siyang hindi maintindihan ni Harold. Lokal na dialekto, malambing at maingat. Tapos kinuha niya ang isang flask sa kanyang tagiliran at inalok. Tubig. Umatak si Harold parang hayop. Umubo, nasakal. Masakit sa paglunok. Naghintay ang lalaki, sa kamarahang hinawakan ang gilid ng ulo ni Harold para silipin. Ang sugat. Nagsalita pa ang lalaki ng isa pang salita. Akala ni Harold na masama ang ibig sabihin nito. Ginawa ng lalaki ang palatandaan para sumunod siya. Sinubukan ni Harold na gumalaw pero hindi niya magawa. Sa kanya naramdaman ang mga braso sa ilalim ng kanyang mga balikat. Biglang sumakit ng todo. Isang sigaw lang ang lumabas sa kanya, tapos nawalan na siya ng malay.
Nang magkamalay siya, nasa loob na siya ng isang kubo, malamig ang lilim, may tela sa kanyang noo, at may apoy na nagliliyab malapit doon. May naglinis ng sugat niya. Nakabalot ang kanyang bukong-bukong ng hibla ng palma at gasa. Hindi pa naalis ang matalim na bagay sa likod ng kanyang leeg, pero hindi na ito dumudugo. Nakaupo malapit ang lalaki, ang kanyang tagapagligtas, at naglilinis. Maingat niyang nilinis ang baril niya. Tumingala siya, bahagyang tumango. Hindi sila nagpalitan ng pangalan. Pagkatapos ng 2 araw, dumating ang patrol ng US. Lumakad palabas yung lalaki, nakita sila malapit sa Meyong, at dinala pabalik. Dinala si Harold sa isang forward operating base, tapos nilipat sa ospital sa Thailand. Nilinis at tinahi ng mga doktor yung sugat sa likod ng ulo niya. 12 tahi daw. Wala raw silang nakita na ibang bagay sa loob. O kung meron man, hindi nila sinabi. Baka hindi napansin. Baka sobrang lalim. Baka nga. Akala nila walang kwenta. Hindi kailanman nagtanong si Harold. Ayaw niyang malaman ang sagot. Na-interview siya, tinanong, pinarangalan, nagkaroon ng seremonya. Nagsulat ng liham, tinawag na bayani ang pagkamatay ni Jimmy. Hindi nahanap ang mga labi niya. Nakakuha si Harold ng parangal at isang sobre na may kasama pang dog tag ni Jimmy na natunaw sa gilid. Naalala niya yung bigat nito sa kamay niya. Paano ito nanginginig? Pagbalik niya sa States, 3 linggo siyang nagstay sa VA hospital. Halos hindi siya nagsalita. Kumain siya ng tahimik. Iniiwasan ang mga group sessions at nakatitig lang. Ang kisame habang nagpapagaling. Walang nagsumikap ng sobra. Nakaligtas naman siya. Sapat na yon, di ba? Pero alam ni Harold ang totoo. Hindi siya bumalik ng buo. Nakalabas man siya sa gubat, may bahagi nito na nanatili sa kanya, nakaipit sa likod ng kanyang bungo, natutulog, naghihintay. Hindi lang iyon mga piraso ng bala o alaala ng apoy. Ito ay ang konsensya, ang bigat na hindi matiis ng pag-iwan sa isang tao. Si Jimmy ang nagligtas sa kanya, hinila siya pabalik mula sa bingit, at ngayon, 51 taon na ang lumipas, hindi pa rin masabi ni Harold ang kanyang, hindi niya mabanggit ang pangalan nang hindi nararamdaman ang pagguho sa dibdib niya. Hindi pa siya nakapunta sa alaala ni Jimmy. Hindi niya matiis ang makita ang pader. Hindi niya kayanin ang mga pangalan na nakaukit sa bato, permanente at malamig. Kaya't itinago niya ito ng malalim kasama ng mga medalya, kasama ng mga bangungot na tanging si Lena lang ang nakakita sa loob niya. Yinaakap siya ni Lena nung magising siya na pawisan. Hindi niya kailanman tinanong kung tungkol saan ang mga sigaw. Hinawakan lang niya ang kamay niya hanggang lumipas ang mga iyon. Ano man yan? Bulong niya dati. Hindi mo kailangang dalhin yan ng mag-isa. Pero, tapos namatay siya. At bumalik ang katahimikan. Ngayon, habang nakaupo si Harold sa mesa sa kusina, nanginginig ang mga daliri niya sa luma at gasgas na kahon ng tabako, ramdam niya ulit ang bigat ng katahimikan na unti-unting lumalaki. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil may isang bagay sa loob niya na naaalala, isang nakabaon, isang matalim, at ngayon hindi na ito bibitaw. Sobrang puti ng operating room. Ang mga ilaw na sterile ay parang mga interrogator na nakasilip pababa. Ang mga makina ay tumutunog ng tuloy-tuloy na beep, bumubulong ng mga pangakong kontrolado ang lahat. Pero wala ni isa ang naramdaman ni Harold. Nakahiga siya sa gilid, bahagyang nakaharap pasulong ang ulo, nakabukas ang leeg. May habol na pang-opera na humaharang sa kanyang tanaw maliban sa kisame. Mabagal ang tibok ng puso niya sa ilalim ng banayad na pampakalma na binigay sa kanya. Hindi sapat para makatulog, pero sapat para mag-floating. Nasa labas si Ellie, kamay niya'y magkakapit sa kanyang kandungan. Nakatingin siya sa saradong dobleng pinto at pilit na hindi iniisip kung ano ang pwedeng pumalya. Dapat ay simpleng procedure lang, local anesthesia, maliit na hiwa, tanggalin lang ang banyagang bagay, walang komplikasyon, tapos agad, tanghalian. Pero hindi naniniwala ang tiyan niya doon. Sa loob, inayos ni Dr. Myers ang magnifier sa kanyang mga mata. Ayos naman ang mga lokal, sabi niya ng kalmado. Dahan-dahan lang tayo, banayad na pressure.
Tumango ang nurse. Pinunas niya uli ang likod ng tenga ni Harold kahit na nalinis na iyon. Ugali na lang yan. Malinis ang unang hiwa. Ang balat ay naghiwalay na parang sanay na sa practice. May lumitaw na pulang linya tapos agad na hinalo ng gauze. Dahan-dahan na nagtrabaho si Dr. Meyers layer by layer, nililinis ng maayos. Connective tissue, ingat na hindi madaanan ang mga ugat. Mas malalim pala yung bukol kaysa sa inaasahan niya. Hindi na ipakita ng imaging ng tama yung laki nito. Palapit siya bulong. Inabot sa kanya ng nurse ang retractor. Pinalawak niya ang bukana, tapos huminto saglit, bahagyang nagkunot ang noo. "Ano yon?" tanong ng nurse na tumutulong. Hindi agad sumagot si Dr. Myers. Lumapit pa siya, ginamit ang suction tool para linisin yung may likidong bulsa. Tapos na! Isang malambing, hindi natural na tunog ng metal. Inilapag niya yung mga gamit. Itinaas niya ang mga kamay niya. Retractor. Iniabot ito ng nurse at dahan-dahan niyang inilipat ang tissue sa gilid. May kumikislap sa ilalim ng ilaw. Sa una, inakala niyang pira-piraso ito ng surgical steel na naiwan mula sa matagal ng operasyon, pero wala namang ganun sa mga record ni Harold. Pero nang iibang anggulo niya ang ilaw, kumislap ang ibabaw ng bagay, hindi pilak, kundi may bahid na asul na kislap, bilog, makinis at matigas, at doon niya ito nakita. "Jesus!" bulong niya. "Ano?" tanong ng nurse habang lumalapit. Sumubok si Dr. Myers na abutin. Gamit ang maingat na forceps, sinimulang bunutin ang bagay. Medyo tumutol ito, parang ayaw umalis. Pero bigla, may malambot na tunog ng pagsipsip lumabas din. Sandaling katahimikan. Tapos, sumigaw ang nurse. Hindi ito sigaw ng sakit, kundi ng instinct, totoo at tao. Nakatigil ang buong kwarto. Sa kamay ng doktor na may guwantes, may hawak na matulis at kurbadong piraso ng salamin, pero hindi ordinaryong salamin. Makapal ito, industrial, gawa para makatiis ng libu-libong libra ng presyon, yung klase na ginagamit sa aviation. Nakabaon sa isang gilid ay may bahagyang bakas ng pilak asul na pintura, sunog at kumupas, halos hindi na makita sa ilalim ng dumi. 3 nakaukit na letra, USAF. Nakatingin si Dr. Meyers ng nakatuon. Umiwas ang nurse, kamay sa bibig. Nahulog ng tech ang suction tool. Nag-cross ang isa pang nurse. "Bagot," sabi ni Dr. Meyers. Mababa ang boses. Agad sa pathology. "Pero ano ito?" tanong ng tech. "Sa tingin ko, dahan-dahan," sabi ni Dr. Meyers. "Ito ay canopy glass, military grade mula sa cockpit ng eroplano." Bahagyang kumilos si Harold sa ilalim ng sedative. Yumuko si Dr. Meyers. "Ginoo." "Keller, Harold, naririnig mo ba ako? May bulong tapos may ubo." "Ano yan?" Nag-atubili si Dr. Meyers. "Natanggal na namin yung bagay. Hindi ito bukol." Unti-unting namulat ang mga mata ni Harold. Malabo ang tingin. "Salamin ato," mahina niyang sabi ang doktor. Galing ito sa military na eroplano. Tahimik. Tapos dahan-dahang kumurap si Harold at sinabi ang isang pangalan. Jimmy. Sa labas ng kwarto, biglang tumayo si Ellie nang bumukas ang mga pinto. Lumabas si Dr. Meyers, may hawak na selyadong biohazard bag sa isang kamay. Sa loob, kumikislap ang kurbadong piraso sa ilalim ng ilaw. Mga ilaw. Tinitigan ito ni Ellie, naguguluhan. Maingat siyang nagsalita. "Nakuha na namin siya ng maayos. Stable siya, nasa ilalim pa ng sedation pero gising." "Ano? Ano yon?" Tumingin si Dr. Meyers sa kanyang mga mata. "Sabi mo lumipad ang lolo mo nung Vietnam." "Oo," sagot niya. "Bakit?" Itinaas niya ang bag, kasi sa tingin ko, may dala siyang piraso nito pabalik. Nang gabing yon, pagkatapos kumalma ang epekto ng gamot, nakaupo si Harold sa hospital bed niya na nakaprop sa mga unan, matigas pero malinis ang benda sa likod ng leeg niya. Nakatabi siya ni Ellie na hindi karaniwang tahimik. Hawak niya ang bag. Nasa kandungan niya ang baso, malamig, matibay at hindi maikakaila. Pinihit niya ito ng dahan-dahan sa liwanag. "Kilalang-kilala mo ba to?" Mahinang tanong niya. Tumango siya. "Ito yung canopy glass, F4 Phantom, kaliwang bahagi." Kumindat siya. "Paano mo naman nalaman?" "May maliit na gasgas sa pintura sa ibabaw ng balikat ko.
sabi niya, mahina ang boses. Iba ang paraan ng pagsalamin nito sa araw. Pinapagulo talaga ako noon. Palagi kong balak ipapintura ulit. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita. Muling tiningnan niya ang piraso. Hindi ito galing sa side ko, dagdag niya. Napangisi si Ellie. Anong ibig mong sabihin? Hawak niya yung piraso patungo sa ilaw, nakaturo sa maliit na linya ng bula sa gilid. Mga paso, galing to sa likod na canopy sa upuan ni Jimmy. Napabigla siya. Ibig mong sabihin, sa tingin ko sumalubong to sa akin nung sumabog. Sabi niya, sa tingin ko daladala ko siya kahit hanggang ngayon. Matagal silang hindi nagsalita. Inabot ni Ellie ang kamay niya at pinahid. Sa tingin ko gusto niyang malaman mo to, bulong niya. Tumingin si Harold sa kanya, basang-basa ang mga mata. Sa tingin ko, sabi niya, nanginginig ang boses. Siya. Gusto niyang maalala ko. Hindi nakatulog si Ellie ng gabing iyon. Kahit na nakauwi na siya matapos makatulog si Harold sa kanyang kama sa ospital, nakalagay pa rin ang piraso ng salamin na maingat na inilagay sa isang maliit na lalagyan sa tabi niya. Nakahiga siya doon, nakatitig sa mga bentilador sa kisame na umiikot sa itaas niya. Umikot-ikot sa isip niya ang mga bagay na hindi niya mahabol. Paulit-ulit niyang nakikita ang kurbadong salamin, ang mga nasunog na gilid, ang mga letra na Yusuf, at ang boses ng kanyang lolo, malabo pero tiyak. Hindi ito galing sa panig ko. Sa ganap na 2:13 ng madaling araw, umupo siya sa kama at isinuksok ang hoodie. At naglakad siya nang nakayapak papunta sa kusina niya. Bumulong siya ng isang baso ng tubig. Habang umiinom, bigla siyang tinamaan ng isang matalim at hindi inaasahang isip. Paano kung ang dugo sa baso ay hindi kanya? May nakita siyang kakaiba sa operating room. Malabo, pero kitang-kita. Isang madilim na mantsa na natuyo sa loob ng piraso ng baso. Luma, matigas, kulay kalawang na pula. Akala niya kay Harold yon. Lahat naman. Pero paano kung hindi? Hindi siya iniwan ng isip na yon. Pagdating ng umaga, may plano na siya. Sa lab ng ospital, nakatayo si Ellie sa tapat ng isang pathologist na kilala niya mula pa noong nursing school. Si Maya, matalasang mata at palihim. Kailangan ko lang ng pabor, sabi ni Ellie. Napangangatwiran si Mia. Gusto mo bang ipa-DNA test ko yung dugo na 50 taon na? Kaya mo ba? Napangisi si Maya. Baka kaya, depende sa sample. Saan galing? Nagatubili si Ellie. Galing sa isang pasyente, yung tinanggal nung surgery. May dugo doon. Gusto ko lang malaman kung tugma ang dugo sa pasyente. Bakit kailangang palihim? Ibinaba ni Ellie ang boses. Dahil hindi ako sigurado kung kanya nga ba yon. Tiningnan siya ni Maya ng mabuti. Matagal siyang tumahimik, tapos tumango. Ako na ang bahala. Lumipas ang 3 araw. Bumalik si Harold sa bahay, matigas pero stable. Nangangalat ang benda sa likod ng ulo niya pero hindi siya nagrereklamo. Halos hindi siya nagsasalita. Kadalasan, nakaupo siya sa upuan malapit sa bintana, nakatitig sa maliit na plastik na lalagyan ng piraso. Ang multo niya sa garapon. Dumadalaw si Ellie araw-araw. Nagdadala siya ng pagkain na hindi kinakain ni Harold, mga librong hindi binubuksan, musika na hindi pinapakinggan. Parang nasa ibang lugar na siya, malayo. Sa gabi ng 3 araw si Maya, tumawag na ako. Nakuha ko na yung resulta mo. Pumasok si Ellie sa hallway. Hawak ang telepono sa tenga niya. At tama ka. Hindi tugma ang dugo sa profile ng pasyente. Nanghina ang mga tuhod ni Ellie. Sumandal siya sa pader. Sigurado ka? Oo, positive. Sabi ni Mia. Medyo degraded pero may partial match tayo, hindi yung dugo niya. Alam mo ba kung kanino kaya ito? Huminto si Mia saglit. May dagdag pa. Naghintay si Ellie. May record, sabi ni Mia. Galing sa Department of Depensa, isang lumang kaso. Nag-DNA comparison sila ng mga hindi pa natatagpo ang labi mula sa Vietnam War noong 2005. Isa sa mga partial sequences ay tumugma sa nakita namin sa baso. Huminto ang hininga ni Ellie. Pag-aari daw ito ni First Lieutenant James Matz, sabi ni Maya. Mia, 1971. Dinilaan ni Ellie ang kanyang mga labi.
Yun ang pangalan, bulong niya. Siya yon. Tinapos niya ang tawag, tumayo doon, mabilis ang tibok ng puso, ang tahimik na ingay ng bahay ay parang bumabalot sa lahat ng gilid. Hindi na lang pangalan si Jimmy, totoo na siya. Siya nga, dumugo siya. At ang dugo niya ay nasa leeg ni Harold nang mahigit 50 taon na. Hindi niya agad sinabi sa kanya. Hindi nung gabing iyon. Hindi rin kinabukasan. Naghintay siya hanggang sa makita niyang bumalik na si Harold sa dati niyang sarili, hanggang sa bumalik ang boses niya at hindi na mukhang hiniram yung kulay ng kanyang mga pisngi. Naupo sila sa harapang balkonahe, malamig ang hangin ng taglagas sa paligid nila at ang langit ay may banayad na gintong kulay. May maliit na portable heater na nakasilip sa tabi namin. Pinatesting ko ang dugo, sabi niya sa wakas. Hindi tiningnan ni Harold siya. Nakatingin siya sa harapang bakuran. Akala ko nga, bulong niya. Hindi sa'yo iyon, tumango siya. Minsan lang. Kay Jimmy iyon, dagdag niya. Matagal na katahimikan, tapos sa tinig na magaspang dahil sa mas malalim pa sa gulat, bulong ni Harold. Akala ko nga, tumingin siya sa kanya. Paano? Ramdam ko, sagot niya. Hindi agad, hindi pisikal, pero pagkatapos, mamatay si Lena. Ramdam ko yung parang may gustong lumabas sa loob. Akala ko kasi, guilt iyon. Siguro pareho nga, sabi niya. Muling tumango siya. Nang tumama yung missile, siya nagpatuloy. Sumabog ang canopy. Nasa likod na upuan yung karamihan ng mga ito. Nasa likod ko si Jimmy. Kung may piraso man ng salamin na may dugo niya na pumasok sa akin, dinala ko siya pauwi. Huminto siya sandali. Dinadala ko siya pauwi. Hindi sumagot si Ellie. Hindi niya kailangan. Umihip ang hangin. Ginagalaw ang mga puno. Nagpapalipad ng mga dahon sa damuhan na parang mga piraso ng nakaraan. Bakit ngayon? Mahina niyang tanong. Baka handa ka na talagang marinig siya, sabi ni Ellie. Tiningnan siya ni Harold. Naniniwala ka ba dyan? Sabi niya. Ngumiti siya ng bahagya. Naniniwala ako sa alaala at sa mga bagay na hindi pa tapos. Tumingin siya, pabalik sa bakuran, kumikislap ang mga mata. Hindi ko sinabi sa pamilya niya, sabi niya. Hindi ako nagsulat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ano ba ang pwede kong sabihin sa kanila? Na iniligtas ka niya. Sabi ni Ellie, hindi mo siya nakalimutan. Na bumalik siya sa bahay sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Sandaling tumahimik. Tapos bumulong si Harold. Siguro panahon na. Nang gabing iyon, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang study at kinuha ang isang sobre na hindi niya nahawakan ng ilang dekada. Nasa loob nito ang kay Jimmy. Dog tag, sunog pa rin, mabigat pa rin. Dinulas niya ng hinlalaki ang mga nakaukit na letra. Mathers J. AFO Pass Protestant. Kinabukasan, pinakiusapan niya si Ellie na hanapin ang pamilya ni Jimmy. Hindi siya nagtanong kung bakit. Amoy lumang kahoy, sunog na kape, at mabagal na pagsisisi ang amoy sa Veterans Hall. Hindi na nakapasok si Harold doon ng ilang taon simula nang pumanaw si Lena. Pero naengganyo siya ni Ellie. Kausapin mo lang ang iba, sabi niya. Kahit sino, hindi mo kailangang pasanin lahat mag-isa. At baka tama siya. Baka makatulong ang pag-usap. Baka ang pagbabahagi ng kwento makatulong. Ang kwento ni Jimmy, baka mabawasan ang sakit na parang kasing alat ng kalungkutan. Halos walang tao sa kwarto. May ilang matandang lalaki na nakayuko habang naglalaro ng checkers sa likod. Isa sa kanila may oxygen tank. Ang isa naman ay nagbabasa ng dyaryo na parang may utang sa kanya. Nakakita si Harold ng upuan malapit sa pader at naupo ng tahimik. Mga kamay nakatiklop sa luma at gasgas na tela ng kanyang Amerikana. Tapos narinig niya ang boses. Aba, sino ba ang ibinalik ng digmaan? Humarap siya. Ang lalaking lumalapit ay malapad ang balikat. Kahit matanda na, may kulay abong balbas at may pilat sa mukha. Ngiti. Ang pangalan niya ay Mac Army. 2 tour, Purple Heart, at may hinanakit na hindi kailanman nawala. Tumango si Harold ng magalang. Mac, akala ko hindi na kita makikita dito ulit. Akala ko rin hindi na ako babalik. Ngumiti si Max ng may bahid ng kapilyuhan. Nakakatawa, palaging dinadala tayo ng mga multo pabalik sa bahay.
Tahimik si Harold. Yumuko si Mac sa mesa. Narinig kong may tinanggal sa ulo mo. War souvenir daw. Hindi sumagot si Harold. Napahalik si Mac. Sabi ng mga doktor, salamin daw iyon mula sa eroplano. Tumango si Harold ng isang beses. Boses ni Max. Naging madilim. Makakakuha ka ba ng medalya dahil diyan? Hindi. Plano mo ba? Hindi. Lumapit si Max. Akala mo ba karapat-dapat ka dahil ikaw yung nakauwi? Masakit ang sinabi kaysa akala ni Harold. Hindi tumigil si Mac. Alam mo ba ang sinabi nila tungkol sa akin nung bumalik ako? Nabaliw ako. Nawasak ako. Parang iniwan ko yung isang bahagi ko sa gubat. Ang totoo, dun ko iniwan yung pinakamagagandang parte ko. Yung natira, bumalik lang dahil sa nakasanayan. Tinitigan ni Harold ang mga mata niya. Akala mo hindi ko nararamdaman yan? Ikaw? Maswerte ka. May bahay ka, may apo ka. Isa kang multong may magandang asal. Dahan-dahang tumayo si Harold. Hindi mo alam ang daladala ko. Napangiti si Mac ng mapait. Hindi ba? Itinuro niya ang kanyang dibdib. Nakita kong pumutok ang katawan ng kaibigan ko dahil sa shrapnel. Alam mo ba ang dala ko? Isang relo na binigay niya sa akin 2 araw bago yon. Tumatakbo pa rin. Gusto mo bang makita? Mababa ang boses ni Harold. May dugo sa katawan ko na hindi akin ng 50 taon. Napahinto si Mac saglit. Si Jimmy Matz, sabi ni Harold. Sa likod ng aking phantom. Iniligtas niya ako. Tinanggap ang tama. May piraso ng mandirigmang iyon sa loob ko. Hindi ko alam. Hindi. Talaga. Hanggang ngayon lang. Naputol ang pang-aalipusta ni Mac. Hindi ko naman hiniling na mabuhay, dagdag ni Harold. Hindi lang talaga ako namatay. Matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tapos umungol si Mac. Ang saya naman siguro, na may naiwan pang aayusin, nilingon niya si Harold tapos umalis, iniwan siyang mag-isa kasama ang tunog ng vending machine. Nang sumunod na linggo, inimbitahan ni Ellie ang isang bisita nang hindi muna sumangguni. Ang pangalan niya ay Daniel Reeve, isang documentary filmmaker na gumagawa ng proyekto tungkol sa mga nakalimutang veterano at hindi pa nasasalaysay na mga kwento ng digmaan. Bata, maayos ang dating, at magalang pa. Magalang. Gusto ko lang makipag-usap, sabi ni Daniel habang inilalapag ang kanyang recorder sa mesa. Off the record, kung gusto mo. Tumingin si Harold kay Ellie, hindi mabasa ang kanyang mukha. Ikaw ba ang may ideya nito? Tanong niya sa kanya. Nag-atubili si Ellie. May kwento ka na pwedeng makatulong sa mga tao, mga veterano na nakakaramdam ng pag-iisa, mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Pati na siguro pamilya ni Jimmy. Tumingin si Harold kay Daniel. Akala mo ba headline lang ako? Hindi po, sir. Sa tingin ko, ikaw ang kulang sa mga balita. Tumayo si Harold. Alisin mo yang bagay sa bahay ko. Kumindat si Daniel. Ginoo Keller, sinabi ko palabas. Tinipon ng binata ang gamit niya at umalis nang walang sinabi pa. Nang magsara ang pinto, nagsalita si Ellie. Hindi mo kailangang maging malupit. Malinaw naman ako. Natakot ka lang. Bigla ang lumingon si Harold. Wag. Lumapit siya. Akala mo tungkol lang ito sa'yo? May pamilya si Jimmy. Mga taong nag-aabang ng sagot ng matagal, pero wala silang closure. Nandoon ako, sabi ni Harold. Nakita kong namatay siya. Pero sila hindi. Ang hangin. Nagkalat sa pagitan nila ang tensyon. Sabi mo na parang baka lang pasanin ng guilt, tuloy niya, nanginginig ang boses. Pero wala namang kwenta ang guilt kung wala kang gagawin tungkol dito. Tumingin siya sa kanya at sandali lang napawi ang lahat ng taon. Hindi siya lolo. Takot na lalaki siya sa sirang flight suit na nanonood ng apoy na sumisiklab sa gubat. Hindi ko alam kung paano, bulong niya. Hindi ko alam kung paano itama ito. Magsimula ka sa hindi pagtatago, sabi niya ng mahinahon. Magsimula ka sa pagharap. Umupo siya muli. Mabigat ang balikat. Hindi ko nga alam. Saan nga ba magsisimula? Oo, sabi niya. Hayaan mo akong tumulong, tumingin siya sa kanya. At sa wakas, pumayag siya. Nagmaneho sila papuntang kanluran sa Nebraska. Tumawid sa mga malalawak na bukirin at mga lumang kamalig na winindang ng hangin. Yung klase ng lugar na parang tago ang mga sikreto sa loob ng maraming henerasyon. Tuyong-tuyo ang hangin, malawak at bukas ang langit. Nakaupo si Harold sa passenger seat,
Tahimik halos buong biyahe. Hinahaplos-haplos niya ang gilid ng maliit na kahoy na kahon na nasa kanyang kandungan. Nasa loob nito ang dog tag ni Jimmy at isang piraso ng salamin. Si Ellie ang nag-asikaso ng mga plano. Siya na, nakita nila na si Jimmy ang nag-iisang buhay na kamag-anak, isang kapatid na babae, si Margaret Matz, na nasa huling 70s na ang edad, nakatira sa isang maliit na bahay sa bukid, malapit lang sa Lincoln. Wala siyang mga anak, walang asawa, siya lang at ang hardin na ayaw niyang ipagawa, kundi siya mismo ang nag-aalaga. Hindi siya parang galit, sabi ni Ellie kanina. Tahimik lang, curious. Hindi sigurado si Harold kung ano ang inaasahan niya. Sigaw, sisihan, pasasalamat. Siguro wala sa mga yan. Siguro ang totoo lang, kahit ano pa man yon. Dumating sila ng late ng umaga. Simple lang ang bahay pero malinis, kulay asul. May mga kurtinang kahoy at isang duyan sa beranda na dahan-dahang umiindak sa hangin. Binuksan ni Margaret ang pinto bago pa man sila kumatok. Matangkad siya, payat, may kulay abong buhok na nakapulupot sa isang tirintas at mga matang tila nakakita na ng sobra at piniling hindi na lang magsalita tungkol doon. "Mr. Keller!" tanong niya. Tumango si Harold. "Opo, ma'am. Ako si Margaret," sabi niya. "Pasok ka na." Maliwanag ang sala at bahagyang amoy lemon polish. May mga litrato sa mantel, mga black and white na portrait, mga lumang larawan ng pamilya. Mga litrato, isang framed na piraso ng dyaryo mula 1971. Napatingin si Harold sa headline, "Pilot na nawawala sa aksyon." Lieutenant James Matz, pinaniniwalang nawala na. Nagbuhos ng tsaa si Margaret nang hindi nagtatanong. Umupo silang tahimik sandali. Nasa tabi ng pinto si Ellie, binibigyan sila ng espasyo. "Hindi ako sigurado kung dapat ba akong pumunta," sabi ni Harold sa wakas. Uminom si Margaret ng tsaa. "Hindi ako sigurado kung gusto kitang pumunta." Tumango siya. "Tama lang." Tiningnan siya ni Margaret. "Lumipad ka kasama ng kapatid ko." Binuksan ni Harold ang kahon at maingat na inilagay ang laman nito sa mesa. Siya yung nasa likod ko sa upuan. Masigit pa kami sa pagiging magkaibigan. Nagtiwala kami sa isa't isa. Iniligtas niya ang buhay ko. Tiningnan niya muna ang tag, hinaplos-haplos ang gilid na parang mawawala. Sabi nila, hindi daw nahanap ang mga labi niya. "Hindi nga," sabi ni Harold. Pero may parte siya na bumalik. Tiningnan niya siya ng matalim. Huminga si Harold. Tinamaan kami ng misil. Sumabog ang canopy. Nag-eject ako, pero hindi nakaligtas si Jimmy. May piraso ng canopy sa likod na tumagos sa bungo ko. Nandun yun sa loob ng 15 taon. Alam mo, hindi ko nalaman hanggang sa naalis ito, kamakailan lang. Hindi siya nagsalita. Inabot niya ang kamay sa kahon at kinuha ang piraso ng salamin. Hawak ito ng 2 kamay parang alay. May dugo dito, hindi akin. Kinumpirma ng DNA na kay Jimmy iyon. Matagal na nakatitig si Margaret sa piraso ng salamin. "Hindi ako pumunta dito para magkasundo sa sarili ko," sabi ni Harold. "Pumunta ako kasi pakiramdam ko may utang ako sa'yo." Kahit ano. Inabot ni Margaret ang kamay niya sa salamin. Lumutang ang mga daliri niya sa ibabaw nito, tapos dahan-dahan siyang umatras. "Ayoko," sabi niya. "Ayon," kumilat si Harold. "Naiintindihan ko." Tiningnan niya siya. Malumanay ang boses. "Ayoko na kasi nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Dinala ka niya dito." Lumunok siya. "Hindi ka galit?" "Galit ako," sabi niya. "Matagal, sinisi ko ang digmaan, ang gobyerno, ang panahon, ang Diyos. Pero hindi ikaw. Hindi ko alam ang pangalan mo hanggang 1 linggo lang ang nakalipas." Yumuko siya. "Matapang si Jimmy, mas matalino kaysa sa akin. Mas mabait. Nakaligtas ako dahil sa kanya at sa loob ng maraming taon, wala akong ginawa tungkol doon." Napangiti siya ng bahagya. "At ngayon, sinusubukan ko na," sabi niya. Tumingin siya sa dog tag. "Dati, sinusulatan ko siya ng mga liham," sabi niya ng mahina. "Kahit wala na siya, nauupo pa rin ako sa kusina at kinakausap siya na para bang nakaupo siya sa tapat ko. Akala ng asawa ko baliw ako. Sa tingin ko, iyon ang nagpapanatili sa akin na buhay." Napatingin si Harold sa malayo. "Ganon din ako."
Nagkatahimik sila ng sandali. Sa labas, humahampas ang hangin sa mga taniman ng mais. Parang huminto ang oras. Inabot ni Margaret ang isang drawer malapit sa kanya at kinuha ang isang maliit na litrato. Dalawang batang lalaki, magkapit-bisig, nakangiti sa ilalim ng araw. Dati siyang madaldal. Tungkol sa'yo, sabi niya sa mga sulat. Sabi niya, matigas ang ulo mo. Sabi niya, ayaw mo ng country music. Napangiti si Harold habang may luha sa mata. Hanggang ngayon, ayaw ko pa rin. Iniabot niya ang litrato kay Harold. Itago mo to. May iba pa ako. Hinawakan niya ito na parang gawa sa salamin. Pwede ba akong magtanong? Sabi niya. Sige, ano yon? Sa tingin mo ba alam niya na siya yung mapipili, hindi ikaw? Hindi agad sumagot si Harold. Siguro alam niya ang mga panganib. Siguro tinanggap niya yon sa paraang hindi ko nagawa. Dahan-dahang ngumiti si Margaret. Sa tingin ko, sabi niya, masisiyahan siya na bit-bit mo siya kahit papaano sa buong panahon. Tumingin si Harold sa piraso ng bato. Ako rin. Malamig ang hangin nung umaga. Nakatalikod si Harold sa gilid ng Memorial Garden. Mga kamay niya ay malalim sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang sementeryo ng VA ay nakalatag sa harap niya, tahimik at maayos ang pagkakaayos. Mga hanay ng puting lapida, sumasalamin sa unang sikat ng araw, mga buto na nakahanay para saksihan ang paglipas ng panahon. Ang mga dahon ng taglagas ay nagkikiskisan sa ilalim ng mga paa, tuyot at gintong-ginto, habang dahan-dahang umiihip ang hangin sa mga puno, dala ang isang mabagal at tuloy-tuloy na bulong. Nakatayo si Ellie sa tabi niya, ilang hakbang lang ang layo. Hindi siya nagsalita. Alam niyang hindi ito ang tamang pagkakataon para magsalita siya. Nasa kamay ni Harold ang kahon, maliit, gawa sa kahoy, at medyo lumana dahil paulit-ulit na itong binuksan at isinara. Sa loob, naroon ang dog tag ni Jimmy, isang piraso ng baso mula sa canopy, at isang nakatiklop na liham na isinulat noong gabi bago gamit ang nanginginig na sulat kamay ni Harold na nakatuon lang kay Jimmy. Umalis sila bago sumikat ang araw. Tawag na muna si Harold sa mga tauhan ng sementeryo, humiling ng maliit na espasyo para sa memorial. Section para sa private placement. Wala pang opisyal, walang dokumento, isang bato lang na may nakaukit na pangalan ni Jimmy. Isang lugar para tumayo, magsalita, mag-alala. Sariwa pa ang pagkakabit ng bato. James Allen Mather, unang LTUSF 1947 hanggang 1971. Patuloy pa rin sa paglipad, dahan-dahang lumuhod si Harold, sumakit ang mga tuhod habang bumababa siya sa harap ng bato. Maingat niyang inilapag ang kahon, saka ito binuksan. Inilagay niya ang dog tag sa ilalim ng bato. Pinipisil ito sa malambot na lupa gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang salamin. Sumunod ang piraso, nakalatag na parang antigong gamit. Humahawak ng sinag ng umaga na sapat lang para kumislap, mahina, pero naroroon. Sa huli, binuksan niya ang liham at binasa ng malakas. Dapat sana'y mas maaga akong sumulat. Sabi ko sa sarili ko, sa loob ng maraming taon na mas ligtas ang katahimikan. Sapat na ang alaala. Pero karapat dapat kang mabigyan ng higit pa sa alaala. Karapat dapat kang mabigyan ng mga salita. Naputol ang boses niya, pero nagpatuloy siya. Iniligtas mo ang buhay ko, Jimmy. Hindi ko nasabi to sa kapatid mong babae, pero sinasabi ko sa iyo ngayon. Tinanggap mo ang tama. Sumigaw ka para tumalon ako. Nanatili ka sa upuan na yon, at ako, lumabas, sandaling tumigil. Hilamig na hangin ang humagod sa gilid ng papel. Matagal kong inisip na ang makaligtas ay parang pagtataksil, na ang magpatuloy ay para bang iniiwan kita. Pero lumalabas na kasama kita sa paraan na hindi ko kailanman naisip. Tumingin si Harold sa baso. Laman ko to nang hindi ko namamalayan, nang hindi nagtatanong. At baka iyon ang tadhana. Or baka physics lang iyon, pero gusto kong isipin na ikaw iyon. Pinaparamdam mo na hindi kita makakalimutan. Nilunok niya. At hindi ko nga. Muling tumahimik. Tapos bumulong siya. Namimiss kita, kuya. Pinilipit niya ang sulat at inilagay sa loob ng kahon. Dahan-dahang isinara ang takip. Nanatili siyang nakaluhod ng ilang minuto pa.
Lumapit si Ellie at lumuhod sa tabi niya. Ang kamay ay bahagyang nakadapa sa likod niya. Ayos ka lang ba? Mahina niyang tanong. Ewan ko, sagot ni Harold, pero medyo okay na ako. Tumayo silang magkasama. Humihip ang hangin, ginagalaw ang mga puno. Tumingin si Harold sa mga hanay ng mga bato. Lahat ng mga pangalang yan, lahat ng mga kwento, hindi pa nasasabi. Siguro panahon na para magsimula akong magsalita, sabi niya. Ngumiti si Ellie ng banayad. Sa tingin ko marami na ang handang makinig. Tumango siya, tapos huling tumingin sa bato. Kita-kits tayo, bulong niya. Tahimik silang naglakad pabalik sa kotse, pero may nagbago. Hindi na kasing bigat ng dati ang balikat ni Harold. Hindi na rin kasing bagal ang kanyang mga hakbang. At sa unang pagkakataon sa loob ng mingpuyuan taon, ramdam niya ang kalangitan sa ibabaw niya na malawak, bukas at malaya. Tahimik ang librarya, puno ng banayad na huni ng mga pumipihit na pahina. Mga pahina at ang ugong ng mga fluorescent na ilaw sa itaas. Nakaupo si Harold sa isang sulok na mesa. Nakasabit ang kanyang reading glasses sa tulay ng kanyang ilong. May dilaw na legal pad sa harap niya. Puno na ang unang pahina. Maayos ang kanyang sulat. Dahan-dahan kumpara dati. Pamagat, The Shard I Carried ni Harold Keller. Hindi niya alam kung may babasa nito. Hindi iyon ang mahalaga. Para kay Jimmy siya nagsusulat. Para sa sarili niya siya nagsusulat. Bawat salita sa pahina ay parang isang paglaya. Mga alaala na nabigyang anyo. May bigat. Kinuha mula sa mga sulok ng isip niya. Ang gubat, ang cockpit, ang katahimikan na sumunod. Hindi siya nagsulat para ipaliwanag ito, kundi para parangalan, para gawing may kabuluhan ang sakit, isang bagay na tatagal. Tuwing Huwebes ng umaga, pumupunta siya sa parehong mesa. Minsan 1 oras ang pagsusulat niya, minsan mas maiksi, pero palaging dumarating siya. Kumalat na ang balita tungkol sa lalaking may kwento sa loob ng kanyang leeg. Isang gabi, inimbitahan siya ng lokal na grupo ng mga veterano para magsalita. Halos tumanggi siya, pero nandyan si Ellie, hawak ang imbitasyon. Parang isang pangalawang pagkakataon. Hindi ito tungkol sa pag-ulit ng nangyari, sabi niya. Tungkol ito sa pagpapalaya. Kaya pumunta siya. Maliit lang ang kwarto, halos 20 ilang tao lang. Pero nakikinig sila. Totoong nakikinig. Nang ikwento niya tungkol kay Jimmy, tungkol sa pira-pirasong alaala, tungkol sa guilt at sa mga taon, walang nakang-abala, walang humusga. May mga umiiyak, may mga tumango. Parang sa wakas narinig nila ang isang nagsabi ng bagay na matagal na nilang hinahanap ang mga salita. Pagkatapos, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya, halos 30 na, naka-army fatigues, may mga matang parang mas matanda sa kanyang mukha. Akin. Nawala si tatay, sabi niya. Binigyan mo ako ng pag-asa na may bahagi pa siya na mahalaga. Kinamot ni Harold ang kamay niya. Mahalaga siya. Mula noon, mas madalas na siyang magsalita sa mga paaralan, sa mga community center. Sa araw ng mga veterano, nagbigay siya ng maikling talumpati sa plaza ng bayan, tapos nagtapos siya sa isang linya na umalingaw-ngaw sa hangin. Minsan ang makaligtas ay simula pa lang ng kwento, hindi ang katapusan. At isang hapon, sinorpresa siya ni Ellie ng regalo. Inilagay niya ang maliit na kahon sa kanyang kandungan at tahimik na naghintay habang binubuksan niya ito. Sa loob ay may silver chain, simple lang, walang palamuti. Nakasabit sa gitna ang maliit na piraso ng basag na salamin, kinis at ligtas hawakan. Ginawa ko to mula sa bahagi na hindi nila pinadala sa pathology, sabi niya. Akala ko baka gusto mong itago ang isang piraso, pero hindi naman sa loob ng ulo mo ngayon. Matagal itong tiningnan ni Harold, tapos, walang sinabi, isinuot niya ito sa leeg. Nakaabot lang ito sa ibabaw ng kanyang puso. Sa huling linggo ng Oktubre, nakaupo si Harold mag-isa sa bench sa parke na tanaw ang lawa. Umuugal ang hangin. Amoy pine at malayong gubat ang dala niya. Naririnig ang tawa ng mga bata sa malayo. Dahan-dahang lumulutang ang mga pato sa tubig na parang tamad na paikot-ikot. Tahimik niya silang pinanood, isang kamay nakalapat sa dibdib, mga daliri humahaplos sa pendant,
na nasa loob ng kanyang kamiseta. Halos walang bigat, pero ang kahulugan ang lahat-lahat. Hindi na niya kailangang tingnan para maalala. Araw-araw niyang naaalala. Naalala niya ang tinig ni Jimmy sa headset, kalmado kahit sobrang gulo. Naalala niya ang liwanag sa canopy sa kanan, bago ito nagkapira-piraso. Naalala niyang nagising siya sa gubat, sigurado siyang nag-iisa siya at naalala niya kung ano ang ibig sabihin ng malaman na hindi siya nag-iisa. Umihip ang hangin, inalog ang mga puno. Pumikit siya. Sa katahimikan, inisip niyang nakaupo si Jimmy sa tabi niya kahit hindi siya nakikita. Hindi isang multo, hindi isang alaala, kundi isang presensya. Ngumiti siya. Mas matagal kitang binuhat kaysa akala ko, bulong niya. Tapos, huminga siya ng malalim at dagdag pa, pero sa tingin ko, binuhat mo rin ako. Umupo siya doon hanggang sa unti-unting lumubog ang araw sa likod ng abot tanaw, pinipinta ang lawa ng kulay amber at ginto. At nang tuluyan siyang tumayo para umalis, mas magaan ang kanyang mga hakbang. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na lang siya basta nakaligtas. Siya ay isang taong nagsalaysay ng kwento at nagpalaya nito. Minsan, ang dinadala natin ay hindi nakikita. Hindi ito nasa mga peklat o medalya, kundi sa mga alaala na nananatili sa atin. Sa mga salitang hindi natin nasabi, sa mga taong hindi natin nakalimutan. Mahigit 50 taon na dala ni Harold Keller ang isang parte ng digmaan sa kanyang puso. Pero ang tunay na pinakamabigat ay ang pag-ibig, kalungkutan, at ang katahimikan sa pagitan. Pero kahit matagal na ang lahat ng iyon, posible pa rin ang paggaling. Totoo pa rin ang pagpapatawad. At kapag naikwento na ang mga kwento, pwede silang magpalaya sa atin. Kaya siguro ang tunay na tanong, ano ba ang dinadala mo sa loob nitong mga taon? At sino kaya ang naghihintay makinig sa kwento mo? Gusto naming marinig ang mga saloobin mo sa ibaba. Ikaw ba o may mahal ka bang naranasang itago ang isang bagay ng sobrang tagal? Ibahagi ang kwento mo sa comments. Nakikinig kami. At kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka ma-miss sa mga kwentong puno ng tibay, misteryo, at paggaling. Hanggang sa muli, alagaan mo ang mga kwento mo. Mabigat man sila sa pakiramdam, kapag naibahagi, baka makatulong pa sa iba.